XDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at magasagot Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog. 981 AM sa inyo mga radio, 94.1 FM band sa inyo mga radio. As usual, ang kapatid na Silbert Tonduyano Senior alias Veritas ang makasama ninyo sa palatuntunang ito. Ang ating mga kasama sa technical side, kasama ang Radyoman Taxi Lumba, kasama ang Radyoman Danny Luod, at huwag nating kakalimutan ang ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon, kasama ang Radyoman Edgar Dagumo. Of course, kasama ang buong staff ng RMN Dipolog. Okay, hindi na lang natin papangalanan. Ating paggalang sa kanilang lahat. At as usual, hindi natin kakalimutan ang ating paggalang sa ating spiritual father, ang ama ng ating Diocese of Dipolog, the Most Reverend Severo Caermari, kasama ang mga kaparian niya na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Ating paggalang sa kanilang lahat. At sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio, AM/FM band, okay? Mga Katoliko at hindi Katoliko, mga kasamahan ko sa gawaing Defending the Faith, mga Catholic Faith Defenders, aking paggalang sa inyong lahat. Okay, ang ating pag-usapan ngayon sa palatuntunan ito ay ganon pa rin, no? Nakatuon pa rin sa ating paniniwala na hanggang ngayon, kaya ang mga kapatid nating iba humiwalay na sa atin dahil hindi nila nauunawaan ang ating pananampalataya. Pero kung sila ang ating tatanungin, nakaunawa daw sila pero hindi lang nila matanggap dahil ang nasa kokote nila, ang nasa isip nila ay mali. Mali ang simbahang Katoliko sa mga aral nito. At mahirap namang mag-judge tayo sa kanila na para bang intentional ang kamalian nila. Ako, kapag iisipin ko, hindi naman siguro matawag nating objective ang ating pag-iisip kung mag-judge tayo sa kanila na intentional ang kanilang kamalian o alam nilang mali sila pero pinatuloy pa rin nila ang kanilang mali. Mahirap kong sabihin na yan, mga kapatid at mga magulang. Dahil sino ba ako? Diyos ba akong nakakita, nakabasa ng kanilang pag-iisip at damdamin? Kung hindi ako Diyos, so for the benefit of the doubt, ang maisip ko lang, ganito lang. Baka hindi lang talaga nila nauunawaan. Kaya ganun sila. At baka sa pag-iisip nila, yun ang tama. Na
ibig sabihin kung sa aking pag-iisip na tama ang paniwalang Katoliko at ang sa kanila hindi, pero dapat hindi ko iisipin na sinasadya nila ang kanilang kamalian. Dahil may tinatawag tayong honest mistake. Yung nagkakamali ang isang tao na hindi niya alam na mali pala iyon. Di ba? Yeah? Okay. Naalala ko tuloy, nakalimutan ko lang ang bersikulo na exact. No? Yung may sinabi ang Biblia na may iniisip ang tao na ito ay totoo. Ito ay tama para sa kanya. Pero hindi pala. Meron palang ganon. Kaya nga, for the benefit of the doubt, dahil hindi ako Diyos na makabasa sa isip at damdamin ng tao, dapat ganon lang ang aking iisipin. Na baka nagkakamali sila ng honest. Hindi nila alam na mali sila. Ang nasa isip nila tama ang sa kanila at iniisip nilang mali ang Katoliko, kaya nagpatuloy sila sa kanilang samahan na hindi Katoliko. So, ang sa atin lang ngayon, paano natin mapaabot ang ating totoong paliwanag Katoliko? Na balang araw, maintindihan nila at magbabalik loob sila sa pananampalatayang Katoliko. So, yan na lang siguro ang dapat pagtuunan natin ng pansin. Kaysa mag-judge tayo sa kanila na intentional o ano ba yun sa Tagalog? Yung alam nilang mali sila pero tinutuloy pa rin nila ang kanilang mali. Mahirap ang mag-judge ng ganon dahil hindi tayo Diyos ang makabasa ng isip at damdamin ng tao. So, ang aking rule lang sa palatuntunan ito, ang ipaalam, ang ibigay sa inyo ang mga paliwanag, mga kasagutang Katoliko, at bahala na kayong mag-isip kung tama ba ang mga sinasabi ko. Di ba? So, ganun lang. So, ang rule ko ay hindi pag-convert sa inyong mga nakikinig na mga hindi Katoliko. Ang rule ko lang, ang pagbigay ng kaalaman tungkol sa nalalaman kong paliwanag Katoliko. So kayo na ang bahala kung tama ba ang mga sinasalita ko o hindi. So patuloy tayo. Okay. Now, bakit ba sa aking paniwala tama ang Roman Catholic Church? Okay, ginawa ko na ito sa mga palatuntunan natin. At dahil ang dami pa rin sa atin ang hindi nagbabalik loob sa paniwalang Katoliko. So, ibig sabihin, ang dami pang hindi nakaabot sa fullness ng paliwanag Katoliko, buong paliwanag Katoliko. Dahil ako, honestly, kaya ako nagpapatuloy nga Katoliko ngayon dahil nasa isip ko, naalaman ko ang mga sagot paliwanag sa mga objeksyon, sa mga tanong na noon hindi ko alam ang sagot. Okay. So, siguro ang iba sa inyo na nanood, nakikinig ngayon, maka-testify kayo. Diba? May mga nag-message sa akin sa Facebook, no? Nag-PM sa akin na nagpapasalamat. Na naliwanagan sila sa mga aral Katoliko na explain natin sa ating palatuntunan. So yan ang nag-inspire, nagbigay lakas loob sa akin na ganun pala ang bunga. Ganun pala ang fruit ng paghahayag ng nalalaman natin. Nalalaman nating paliwanag, mga kasagutan na kung i-share natin, maaari ding matanggap nila ang ating paliwanag. Kaya nga, nagbigay lakas loob ako na ipagpatuloy ang palatuntunan ito, liwanag at mga sagot Katoliko. Okay, itong tungkol sa bakit ba tama ang Roman Catholic Church.
na kung ating babasahin ang Biblia, wala namang mababasang Roman Catholic Church sa loob ng Biblia. Liban na lang kung may salin sa Biblia na paraphrasing na ganon ang pagkasalin. Pero kung ibase natin sa yung tinatawag nating literal translation, sa mga sulat sa Biblia, galing sa Hebrew at Greek, sa nalalaman ko, totoong walang mababasang Roman Catholic Church sa loob ng Biblia. Pero bakit naniwala tayo na Roman Catholic Church ang totoong simbahan o iglesia? Now, ito, yung iba alam na nila kung bakit. Now, alang-alang sa mga hindi pa nakakaalam, tiningnan kasi natin ang history. Dahil ang history ay isang magpapatutuo ito na tama ba ang ating nalalaman. No? Halimbawa, may kunin akong bersikulo sa Biblia na pinagbasihan ko ang paniwalang ito. Yung sa Job Kapitulo 4, versikulo 8, anong sabi? Read the history books and see. Read the history books and see. Babasahin daw ang mga aklat ng history o yung mga pangyayari sa nakaraan. Now, take note na sa ibang salin, walang ganong litra por litrang mabasa. Wala tayong mabasang history. Okay. Pero kung ating unawain, ganun pa rin. Kaya, tanggap natin ang translation ng history. Dahil yung sa ibang salin, ito lang ang sinabi. Kung gusto mong malaman na totoo ba yung nasa isip mo, o totoong pangyayari ba ang nasa isip mo, tingnan mo ang nakaraan. Ano ba yung nakaraan? History. Di ba? Kaya nga, yung mga hindi katolikong ayaw gawing basihan ang history, nagkakamali kayo kung hindi ninyo tanggapin ang Job 8:8 sa saling Living Bible na ang sabi, read the history books and see. At saka hindi naman Catholic translation ang Living Bible. Sa napag-alaman ko, isang Protestant translation ang the Living Bible. So, hindi ito matawag na self-serving. Pero kahit na self-serving, hindi naman unawaing mali kung self-serving. Dahil hindi naman ang lahat na self-serving ay mali. Maaring totoo, maaring ding hindi. Diba? Ang importante, totoo ba? Mas self-serving man o hindi. So, kung sabihin yung self-serving ang ginamit natin na translation sa Living Bible, nagkakamali kayo dahil hindi naman saling Katoliko ang The Living Bible, mga kapatid at mga magkulang. Di ba? So, ang ating paliwanag kung bakit tinanggap natin ang saling Living Bible na isang Protestant translation dahil kung unawain ang ibig sabihin ng talata na ang sa iba, ganun lang ang pagkasabi. Kung gusto mong malaman na totoong pangyayari ba iyang nasa isip mo, kilatisin mo kung ano ang nakaraan. Kung ano ang mga nangyayari ng nakalipas na. Ano ba yun? Di ba history? Ano ba ang meaning? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang history? Yung mga pangyayaring nakaraan na totoong totoo. Halimbawa, yung history ni Dr. Jose Rizal. Totoo ba ang history ni Dr. Jose Rizal? Totoo, kahit na wala ito sa Biblia. Diba? So, mag-isip kayong mga hindi Katoliko na kapag wala sa Biblia, unawain ng hindi totoo o hindi tama, nagkakamali kayo. Kahapon sa palatuntunan namin sa grupo ng Catholic Faith Defenders na isa ako sa nag-represent kasama ni Brother Nicolay Lucenios dahil wala si Attorney Abbas kahapon sa palatuntunan ng grupo. Ginawa kong halimbawa yung isang kaalaman na nasa ibang sekta o nasa ibang relihiyon na pinaniniwalaan nila kahit na wala sa Biblia.
Bakit ko kailangang sasabihin ito sa pagpapaliwanag? Dahil halimbawa ito na kung may mga sinasabi, may mga paliwanag Katoliko na hindi ninyo o hindi natin mahanap sa Biblia, wag nating isipin agad na ito ay mali at hindi totoo. Dahil kahit na ang ibang religion, katulad sa ang tinutukoy ko, yung mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo, di ba, naniwala sila na ang unang leader sa mundo ng Iglesia ni Cristo na nagsimula noong 1914 ay si kapatid na Felix Manalo na tinawag nilang sugo o huling sugo ng Diyos. Tinawag pa nga nilang anghel dahil isang messenger of God according sa kanilang paniwala. Pagkamatay ni Felix Manalo, pinalitan ang tungkulin niya sa kanyang anak na ang pangalan ay Iranio Manalo. So, ito na. Ito ang paniwala nila at hindi naman tayo mag-disagree dahil nakita naman natin na talagang pagkamatay ni Felix Manalo ang nag-succeed sa kanyang tungkulin, ang humalili sa kanyang tungkulin ang kanyang anak na si Iranio Manalo. At pagkamatay naman ni Iranio Manalo, ang humalili sa tungkuling ito, ang pagka-executive minister, pinalitan ito ni sino? Eduardo Manalo. Totoong totoo ito. Naniwala sila nito. Tanggap nila ito, pero ang tanong, mababasa ba ang katotohanan ito sa Biblia? Hindi, mga kapatid at mga magulang. So, ito ang halimbawa na hindi agad, hindi pa paniwalaan kung wala na sulat sa Biblia. Hindi naman lahat na mga pangyayari na sulat sa Biblia na totoong totoo. Ang dami. Yung Dark Ages. Na sulat ba ang mga accounts nito sa Biblia? Wala na. Dahil ang accounts na nasulat sa Biblia, yung unang siglo lang. Unang siglo. Kung pag-usapan natin ang history na nasulat lang sa Biblia. Yung before Christ at saka yung first century na mga kaganapan sa unang iglesia nang nasimulan ito ni Kristo. After Acts of the Apostles, kung hindi ako nagkakamali, yung mga huling accounts ng history ng unang iglesia, mababasa natin sa Acts of the Apostles. Yung Book of Acts. Pero after Book of Acts, nagpatuloy ang Christianity. So paano sasabihin nating nasulat ang mga pangyayari sa Christianity after Acts of the Apostles? Hindi na. Pero totoo. May history na si Bishop Ignatius, ikatulong obispo ng Antioch, no? Bishop Ignatius of Antioch, naging ikatlong disipulo ng Antioch, hindi ito mababasa sa Biblia. At hindi din mababasa sa Biblia na ang kanyang teacher, si Apostle John. Totoong-totoo ito. At may alam ako mga protestante na hindi tutol nito. Nag-agree nito. Mga kapatid at mga magulang. At totoo din, nasa history na ang iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo, tinawag na Catholic o Universal. Mga kapatid at mga magulang. Na ngayon, dahil ang church na sinimulan ni Kristo, na itinatag ng Panginoong Jesucristo, tinawag na Catholic ni Bishop Ignatius, the third Bishop of Antioch, disciple of St. John. Unawain bang hindi Iglesia ni Kristo, hindi Church of God, ang Catholic? Hindi po ganun. Maling pag-iisip kung tawaging Catholic ang totoong tatag ni Kristo, mawala na ang kanyang pagka-Church of God o pagkatunay na Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Dahil paulit-ulit na ko na itong pinaliwanag o ginawang example, mga kapatid at magulang. Ako, ang pangalan ko talaga, ipinangalan ng aking mga magulang nang ipinanganak ako, Silbert. Silbert. Yan ang pangalan ko sa mga dokumento. Pero, tinawag naman ako nila as my nickname na Bobby. Okay, nang tinawag akong Bobby as my nickname, hindi na ba ako si Silbert? Simple logic, mga kapatid at mga magulang. Kahit na tinawag akong Silbert, kahit na tinawag akong Bobby, Silbert pa rin ako.
hindi nawala ang aking pagka-Silbert nang tinawag akong Bobby. At paglaki ko na, sa mga edad na mahilig na akong maghahayag ng mga katotohanan, ano ba ang katotohanan sa Latin? Veritas. Tinawag din akong Veritas as my radio call. Ang tanong, nang tinawag akong Veritas, nawala ba ang aking pagka-Silbert? Hindi nawala ang aking pagka-Silbert. Nagpapatuloy pa rin si Silbert ako dahil yan ang ipinanghalan ng mga magulang ko. Kahit na tinawag din akong Veritas as my radio call. Yan ang nangyayari sa totoong Church of Christ kung tingnan natin ang history. Kung bakit naging Roman Catholic Church ang totoong Church of Christ o Church of God. May historical evidence ito mga kapatid at mga magulang. Kaya nagkakamali kayo, yung mga kapatid na hindi Katoliko na hindi nila tanggap yung sinabi ng Grolier, yung The Book of Pax, International Encyclopedia, Book of Knowledge. May mga references kaming ginamit, kaming mga CFT sa pagpapatunay na itong Roman Catholic Church ang totoong tunay na sinimulan o tatag ng Panginoong Jesucristo. Pero ating isabi sa inyo na sa pagsimula, hindi pa ito natawag ng ganito. Dahil yung sa Biblia, ang mababasa lang natin, yung mga itong grupo na sinimula ni Kristo, paiba-iba ang tawag. May mababasa sa Book of Acts, tinawag itong Christians. May mababasang Church of Corinth dahil may mga converts sa Corinto. Tinawag din ito, may sitas din sa Biblia ang tinawag na Iglesia ng Thessalonica dahil may mga taga-Thessalonicang naging kaanib din sa iglesia. Hindi lang isa ang deskripsyon sa grupo ni Kristo sa Biblia. Paiba-iba. Tinawag din itong chosen people. Kaya nga, yung mga kapatid nating mga kaibigan nating mga piniling nasod, yan ang ginamit nila. Chosen people. 1 Peter 2:9. Pero ang tanong, sila ba ang totoong chosen people na sinabi ni Pedro? Kailan ba sinabi ni Pedro? Noon pa, first century. Kaya nga, nasisiguro natin yung chosen people na sininimulan ni Tatay Paulino Agapay, peace be upon him, nagrespeto tayo sa kanila. Pero sa aking pagsusuri, hindi sila totoong chosen people. Dahil yung chosen people na sinabi ni Pedro, yung iglesia noon sa unang siglo na nagsimula sa Jerusalem at umabot sa Roma at sa buong mundo. At yung chosen people na sinamahan ng ating mga kaibigan, nagsimula iyan dito sa Pilipinas. Hindi iyan ang totoong chosen people. Now, ang kanilang ginawang batayan na sila ang totoo dahil mabubuting tao sila. Ganun ba? Dahil mabubuting tao sila? Unawain ng sila ang totoong nasimula ni Kristo? Hindi po ganon mga kapatid at mga magulang. Kahit na sino ang makagawa niyan, pwede din akong gumagawa niyan mga kapatid at mga magulang. Dahil ang dali lang kopyahin ng Biblia. Diba? Wala namang batas ang gobyerno na gawin nating aral sa ating bagong grupo ang Biblia. Walang batas ang gobyerno na nagbabawal sa atin ng ganon. Kaya nga, ang daming nagsimula ng mga grupo ginamit ang Biblia, kinopya ang mga aral sa Biblia at nagtatag ng mga panibagong samahan. At may maniwala naman dahil nasa Biblia ang tinuro. Pero dapat alam natin ang tunay at hindi. Katulad sa pera, hindi porki kinopya ang name tag at numero, unawain ang totoo. Mapeke tayo niyan mga kapatid at mga magulang. Di ba? Ang tunay na pera, yung ginawa ng mga totoong authorities, yung ginawa ng central bank. Ako, hindi ako central bank. Kung gagawa ako ng pera, kahit na makopya ko pa ang tunay na pera, matatawag itong fake dahil wala akong authority sa paggawa ng pera. Kahit na makopya ko pa yung totoong pera. Dahil ang makagawa ng pera na totoo, genuine sa bansang Pilipinas, only the central bank. Mga kapatid at mga magulang. Ganon din, kung sino ang nagtatag sa tunay na iglesia, alam natin si Kristo. Ang sinimulan ni Kristo ang totoong Church of God, Church of Christ o Iglesia ni Kristo,
piniling katauhan, yung grupo niya. Ano pa yung description sa Biblia? Huh? Yung tunay na totoong sinimula ni Kristo, yun ang totoong Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Pero bakit naging Roman Catholic Church? History. History. Kung hindi ninyo tatanggapin ang history, ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa Biblia. Dahil nasa Biblia sinabi na basihan ang history. Wala na akong oras. Sa ibang mga pagtagpo natin sa palatuntunang ito, ipagpatuloy ko ito. So hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN